Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Rafael. Nais ko lang sanang ibahagi ang isang karanasang hindi ko kailanman inaasahan. Isang karanasang habang buhay ko nang dadalahin. Wala ho itong halong biro. Nangyari ito sa akin sa mismong bahay kung saan ako lumaki. Taong 2008 nang bumalik ako sa probinsya ng Batangas matapos ang ilang taong pagtatrabaho sa Maynila. Sa dami ng hirap na pinagdaanan sa lungsod, naisip kong doon na lamang muna sa amin. Matagal ko na ring hindi nakita ang lumang bahay namin. Isang bahay na yari sa kahoy, may bubong na yero, at nakatayo sa gilid ng burol. Tahimik lang po doon, malayo sa kalsada. Perpekto para sa isang taong gustong magpahinga. Pero ang bahay naming iyon, may isang bahagi na kahit noon pa, iniiwasan naming lahat. Yun po ang silong. Mataas ang pagkakayari ng bahay, kaya maluwag ang ilalim. Madilim ito, puno ng alikabok at lumang gamit. At higit sa lahat, may kakaibang amoy at presensya doon na mahirap ipaliwanag. Bata pa lang po ako, sinasabi na ng lola ko na huwag kaming pupunta sa silong pagsapit ng dilim. Hindi ko pinansin noon. Akala ko'y pamahiin lang. Pero nung ako na lang ang nakatira doon, isang bagay ang nag-udyok sa akin na balikan ang mga alaala sa ilalim ng bahay na iyon. Una kong naramdaman ang kakaiba sa isang gabi habang natutulog ako sa dating kwarto ng lolo. May biglang bumagsak na parang kahon mula sa ilalim. Akala ko ay daga lang. Kaya bumangon ako. Bumaba at sinilip ang silong mula sa bintanang malapit sa kusina. Wala ho akong nakita. Pero parang may gumapang na anino sa gilid ng paningin ko. Kinabukasan, nagpasya akong linisin ang silong. Bitbit ang flashlight at dasmas, dahan-dahan akong pumasok. Dati ay puno ito ng lumang upuan, sirang cabinet, at sako ng bigas. Ngunit sa isang sulok, may nakita akong isang maliit na pintuang kahoy na noon ko lang napansin. Halos kasya lang ang isang tao. Nakakandado ito, pero luma at kinakalawang. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero kinalas ko ang kandado gamit ang martilyo. Pagkabukas ko, bumungod sa akin ang hagdan pababa. Oo, may iba pang bahagi ng bahay sa ilalim ng silong. Isang hindi ko alam na palapag. Habang bumababa ako, ramdam ko agad ang pagbabago ng hangin. Malamig ito, basa, at mabaho. Parang pinaghalong amag at luma ng dugo. At sa ilaw ng flashlight,
Nakita ko kung bakit may tinatago sa ilalim na iyon. May altar sa gitna. Yari ito sa bato. May mga itim na kandila na natunaw na. Sa paligid nito, may mga larawang sunog ang muka. Bote ng dugo. At sa pinakagitna, ay may isang manika. Itim ang damit, may tusok sa mata, at nakaukit sa noo ang salitang kaluluwa. Gusto ko sanang umatras, pero naramdaman kong may humawak sa balikat ko. Walang tao sa likod ko. Pero ramdam ko ang bigat ng kamay na malamig na parang yelo. Nang tinignan ko ang sahig, may bakas ng mga paa. Basang paa, at hindi ito sa akin. Tumakbo ako paakyat. Isinara ang pinto at tinakpan ng mga lumang gamit. Pero simula noon, nag-iba ang bahay. Tuwing 2:00 ng madaling araw, may maririnig akong paglakad mula sa silong. Mabigat ito at mabagal. Parang may hinahanap. May mga gamit na nawawala at bigla rin namang bumabalik. Isang gabi, paggising ko, nasa paanan ko ang manikang nakita ko sa altar. Basang-basa ito at may mga itim na hibla ng buhok sa paligid. Nang ipasuri ko sa albularyo, sinabi niyang ang lupa raw sa ilalim ng bahay ay dating pinagtapunan ng mga alay noong panahon ng mga mangkukulam. At ang altar, ginawa raw para magkulong ng isang masamang espiritu. Isang babaeng sinunog ng buhay matapos mahuling sangkot sa kulam. Pero dahil nga binuksan ko ang pinto, nawala na ang harang. Nakatakas na ang espiritu. At ngayon, nasa paligid na raw ito. Naghahanap ng bagong tahanan o ng bagong katawan. Umalis ako sa bahay kinabukasan. Hindi ko na rin ito binalikan kahit kailan. Pero kahit saan ako lumipat, minsan, tuwing gabi, may naaamoy pa rin akong amoy amag. May mga gamit akong nawawala at bumabalik. At minsan pa, sa salamin, may itim na anino sa likod ko. Ka-horror. Kung sakaling makakita ka ng lumang bahay at may silong na hindi mo pa nabubuksan, huwag mo nang alamin. Dahil may mga lihim na sinadyang ilibing sa dilim. At kapag binuhay mo, baka ikaw ang sunod na ilibing ng buhay.